Kamar, good morning. Sir, good morning po. Opo, si Rod ang kasama ninyo ngayong umaga, Kamar. Sir Rod, good morning. Opo, opo. Opo, anong oras ho mag-uumpisa ang inyong tigil pasada? Nag-uumpisa na po ba at gaano po ito kalawag? Anong mga area ang sakop, Kamar? Po, sir, Karod, pabiyahe na nga sana kami papunta sa strike center namin. Simula po noong gumarahi sila kahapon, kagabi, hindi na po lumabas ngayon. Magdidiretso na po sa tigil pasada. At lahat po ng aming miyembro ngayon ay on the way na po doon sa strike center. Sa strike center. So, doon po ang doon mag-uumpisa ang Doon po kami magdadaos ng protesta. Sa may Pilcoa po, doon sa isang gasolinahan po doon. Doon po kami magdadaos. Okay. Gaano ito kalawag? Nationwide ba ito, Kamar? Opo, nationwide po ito at kahit na biglaan po itong patawag na ito ay marami po ang nakiisa po sa atin at sasama dito sa strike po. Dito sa Metro Manila, mga ilang chuper o pampublikong jeep ang inaasahang sasali po sa kilos protesta ninyo? Siguro po mga out of 50,000, nasa 20,000 po na mahigit po. So mga kalahati din po ang mawawala doon sa serbisyo natin. Ganun pa man ay humihingi po tayo ng pangunawa at paumanhin sa ating mga kababayan. Anong mga rutang posible maapektuhan itong tigil pasada na gagawin ninyo ngayong araw hanggang bukas? Marami po itong ruta na ito dito sa buong NCR ang pakikisa. Opo. Okay. Now, ano ang mga issue kung bakit nagsagawa uli kayo ng tigil pasada? Bukod sa kahapon nagpatupad ng another big time increase sa presyo ng produktong petrolyo. 10 piso mahigit, di ba, sa diesel at 3 piso naman sa gasolina na wala naman tayo magagawa dyan. Sinasabi ng gobyerno, ganun talaga. Medyo ano na naman yung ni Trump nag-iba na naman yung ihip ng hangin. Kaya nangyari uli yung yung big time increase sa presyo ng produktong petrolyo. Pero sa gobyerno, ano po ang inyong nais mangyari? Yung pa rin ba ang panawagan ninyo ay tanggalin ang excise tax at doon sa fare increase na piso, bakit ba ito sinuspende? Yun nga po ang nakakapagtaka dito, Sir Rod, ang panawagan natin talaga, mag-aanim na buwan na itong crisis simula nung pumutok yung digmaan sa gitnang silangan at tumaas ang presyo. Ang tinatanong po natin bukod sa mga ayuda, ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno? Gawin ng gobyerno na pangmatagalang solusyon na kapag dumarating yung mga ganitong pagkakataon ay hindi naman tayo masyadong maapektuhan. Hindi yung puro ayuda na lamang ang sagot dito sa krisis na ito. Wala nga magagawa daw yung gobyerno Kamar. Walang magagawa ng gobyerno because etong problema hindi lang naman daw tayo ang nakakaranas kung hindi buong mundo. Hindi natin hawak ang bit. Hindi natin hawak yung sitwasyon, lalo tigit yung gulo sa Middle East. Kung ganun po ang sinasabi ng gobyerno, napakahina po ng pagtugon dito ng ating pamahalaan. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay nating bansa na hindi gaanong ramdam dahil sila ay may paghahanda at may mga estratehiya silang ginagawa. Napakalayo ng presyo, halimbawa sa Vietnam o Thailand, Malaysia, na kaparehas lang din natin na umaangkat ng mga produktong petrolyo. Ibig sabihin, tanga yung gobyerno natin. Yung mga nasa ibang kapitbahay nating bansa, magagaling, mahuhusay, at hindi kurap. So, ano ba ang inaasahan ninyo na dapat gawin ng ating gobyerno na hindi lang pansamantala
o Band-Aid yung solusyon kung hindi pang samantagalan? Opo, matagal na nating sinasabi na sana merong sariling gasolinahan Oo. na hindi dapat pinenta itong Petron or magkaroon ulit tayo ng sarili nating industriya, ang pamahalaan, industriya ng mga produktong petrolyo para pagka ganitong mga pagkakataon ay may buffer din tayo. Mm-mm. At yung excise tax? Yung excise tax, tanggalin na. May value-added tax na. Meron pang excise tax na alam naman natin ang excise tax ay sin tax. Ang paggamit po ba ng crudo, ng diesel ay matatawag nating kasalanan ito o bisyo ito? Hindi po Di ba? Pangangailangan po ito ng ating mamamayan. Pero okay, ito mga binabanggit ninyo, hindi lang naman po yan isang upuan, di ba? At mangyayari kaagad at magagawa kaagad ng gobyerno, no? Mahaba-habang usapan, lalo tingin ngayon, may impeachment pa. Mag-uumpisa yan sa ating mga mambabatas hanggang sa aaprubahan ng Pangulo. Well, sa madaling salita, sabi ko nga, mahaba-habang usapan ito. While, wala pa yan. Pero nandyan na yung epekto. Kahapon, sabi ko nga, nagtaas na ng 10 piso mahigit sa diesel, sa gasolina, 3 piso. Para sa inyo, ano yung agarang pagtugon na pwedeng gawin ng pamahalaan bukod dito sa mga programa na mayroon na ang gobyerno para sa mga pampublikong sasakyan? Ang sinasabi po ng oil deregulation law, kapag ka ganito na may kinakaharap tayong krisis sa mga produktong petrolyo, pwedeng i-take over ng pansamantala ng ating pamahalaan yung pagpapatakbo nito upang nang sa ganon ay mapigilan o maibsan yung taas presyo ng mga produktong petrolyo na hindi kinakailangan kumita ng kumita kundi makapagserbisyo sa taong bayan. Oo. Anong ibig niyong sabihin i-take over? Opo, nakalagay po yan doon sa oil deregulation law. I-take over yung mga yung operasyon ng mga gasolinahan? Yun po, opo, pati po yung pag-control dito sa presyo po nito. Pwede pala yun. Opo, at may ruling dyan ang Supreme Court, kung di po ako nagkakamali, ay year 2007 or 2009 pa. Oo. Paano naman yung negosyo ng mga gasoline station kung iti-take over? Ang sinasabi po dito, opo, hindi naman po ibig sabihin yung kita ay mapupunta sa gobyerno. Para lamang po hindi po magmalabis doon sa presyo o magsamantala itong mga oil companies. Oo. Etong 10% discount na mayroon sa lahat ng mga gasoline stations kung magpapagasolina. Opo. Sir, mawalang galang na po. Kasi paalis na kami. Okay. Pasensya na po kayo. Papunta na po kasi kami sa venue, sa strike center. Yung 10 pesos po, hindi naman po lahat ng gasolinahan ay available ito. Okay. At ang karamihan dito ay nasa malalaking kumpanya ng gasolina, yung katulad ng Shell, Caltex, Petron, na kung saan mataas ang presyo. At kung doon din nila ilalagay yung discount, hindi din natin maaabot yung kumbaga tinutukoy nitong programa na ito. Kasi nga may yung mga murang gasolinahan, kung doon po sana ilalagay ito, di mas makakamura pa kami. Doble sana ang imumura nito. Kaso ganyan naman po ang nangyayari, sir. Opo. Kamar, anong oras mag-uumpisa yung kilos protesta nyo? Alas 7 po ang simula namin. Kaya lang hindi pa po kami makaalis kasi nga po nakasala ka pa. ina-accommodate namin yung mga interview. Sige sa jeep po kasi kami sumasakay. Ayaw namin na, hindi po kasi namin marinig kapag nasa jeepney nasa labas, sir. Oo, tama. Pasensya na po kayo. Okay lang po, Opo. Kamar. Maraming salamat din sa Maraming inyong pong oras po. at panahon. Opo. Thank you very Salamat much. po. Okay po. Manny Bella Chairman Mar Valbuena mga kasama sa gagawin po nila